Praise God. Palakpakan natin ng Lord. Yung the best clap of praise. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we thank you so much for your presence in our midst. Salamat, Panginoon, sa iyong katapatan. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Tunay nga po, Panginoon, na kailanman hindi kayo nagkulang. Lagi kayong naririyan sa amin. And you deserve our praise. You deserve all the glory and all the honor. And today, Panginoon, as we study your word, buksan mong aming mga puso't isipan, maintindihan namin, Panginoon, ang salita mong iahayag sa aming kalagitnaan. Hayaan mo, Panginoon, ang pangalan mo ang patuloy na maitaas at maluwalhati sa aming kalagitnaan. We entrust to you everything. Excited kami, Lord, sa mga bagay na ibubuhos mo at gagawin mo sa aming kalagitnaan sa oras na ito. Maraming salamat, Panginoon. To God be the glory. Lahat ng mga anak ng Diyos sumigaw at magsabi ng Amen and Amen. Praise God. Makakaupo po tayong lahat. Amen. Hallelujah. Good morning. Sabihin mo sa iyong katabi, ako'y nagagalak, naririto ka. Doon naman sa kabila, sabihin mo sa kanya, ang gwapo-gwapo at ang ganda-ganda mo ngayon. Praise God. Tunay yan, maniwala ka. There is power in declaration. Amen. Ang ating pong pinakamamahal na bishop ay nasa J1 Rosario po ngayon. Nagdiriwang po ang J1 Rosario ng kanilang anniversary. Amen? So, sa hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Reverend Zain, and I am so excited that I am here to share the message of God sa atin ngayong umaga. Amen? Kami pong buong pamilya, sige, palakpakan natin ng Lord. Kasama po si Pastora Rain. At ang aming tatlong anak ay naririto po sa Pilipinas the whole month of December to celebrate our upcoming anniversary, ang convention, pati po ang Christmas and New Year. I think after 4 years, ngayon lang kaming magpapasko at mag-New Year sa Pilipinas. Amen? So praise God, ako po ay masaya na makita po ulit ang bawat isa. Amen? At naniniwala ko na may matinding gagawin ng Lord sa ating kalagitnaan. Amen? Anong meron nga pala sa darating na linggo? Anong meron? Ayan. Next week, next Sunday, ipagdiriwang po natin ang ating 25th anniversary ng JA1 Church. Sinong excited sa ibubuhos at i-release na salita ng Diyos next week? Amen. Sabi mo sa katabi mo, partner, wag na wag kang mawawala. Amen. Ako po excited na sa gagawin ng Lord sa ating anniversary. Amen. Praise God. Palakpakan natin ng Lord. Bago po tayo mag-start, let us all declare Luke chapter 4 verses 18 up to 19. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus. He is the Anointed One. Amen? And let us declare ang ating kultura bilang anointed family. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ and I am not extreme. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Praise God. Yan po ang kultura ng ating church. Ibig sabihin, yan po yung 10 yan, nakikita po yan sa ating mga buhay. Amen? Praise God. Meron na lamang pong natitirang 3 linggo ang year 2023. Amen? Sino dito sa nakalipas na 11 months naranasan niya ang pagkilos ng Lord sa buhay niya? Sino naman dito, marami kang pinanalangin nung 2022 at nung 2023 this year, tinanggap mo mula sa Diyos? Ito sunod, sino naman dito ang may pinanalangin ka nung 2022 at early 2023 pero hindi mo pa natatanggap?
Kapatid, sabihin mo sa iyong katabi, may 3 linggo pa. May gagawin pa ang Lord. Amen. Naniniwala ko na may gagawin ng Lord. Amen. Sa 3 linggong natitira, marami kang pending na hinihiling sa Panginoon. Pero magtiwala ka sa Panginoon, kapatid. Hindi siya papayag na matatapos ang 2023, hindi mo yan tinatanggap. Amen. Kanino yon? Ang topic natin today, excited po akong i-share ito, ay pinamagatan po natin, God's Not Done Yet. Sa Tagalog, hindi pa tapos ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, hindi pa tapos ang Diyos. Amen. Sinabi ng Bible that greater things is yet to come. Amen. May matitindi pa palang bagay ay ibubuhos at gagawin ng Lord sa buhay natin. Sino may gusto at naniniwala doon? Hallelujah. Praise God. Excited na po ako. Basahin natin ating text for today. Philippians chapter 1 verse 6. Sinabi po dyan, and I am sure of this, that He who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Amen? Sa Tagalog, at ako'y tiyak sa ganito, na ang nagpasimula ng mabuting gawang ito sa inyo ay siya ring magtatapos hanggang sa araw ni Hesus Kristo. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Ibig sabihin, lahat ng sinimulan ng Lord, sisiguraduhin niyang tatapusin niya. Amen? Sino dito, naramdam niya na may sinimulan ng Lord sa buhay niya? Kapatid, tatapusin niya ng Lord. Sabihin mo sa katabi mo, partner, hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Tatapusin ka pa niya. Yung plano niya, natawa naman na iba. Tatapusin niya ang plano niya sa buhay mo. Amen? Alam niyo po ba, sa US, meron pong tao, ang pangalan niya ay si Joe. Okay, tago na lang natin sa pangalang Joe. Itong si Joe po na ito, nung September 11, okay, 2001, siya po ay isang businessman. At siya po ay gusto niyang, siya po ay may schedule na travel going to New York that time. Ngayon po, on the way sa airport, medyo late na po siya nakaalis ng bahay at siya po ay nag-hire ng isang taxi. At nung on the way na po sila nung taxi, itong taxi driver, aksidenteng na dumaan sa area or lugar na sobrang traffic. Okay? So na-traffic na, nag-worry na tong si Joe na baka hindi siya makaabot sa kanyang flight. At alam niyo ano pa nangyari? Naflatan pa ng gulong. Diba? Napakasalimutong mamiss yung flight mo. Okay? So ito namang si Joe, yung taxi driver, itong si Joe, sobrang galit niya dito sa taxi driver. Pinagmumura niya kung ano namang sinabi sa kanya. At itong taxi driver, dahil gusto niya na masatisfy itong customer, agad-agad niyang pinalitan yung gulong na na-flat. At idinerecho pa rin pagdating sa airport. Pagdating sa airport, nawala na. Umalis na ang eroplano. Alam niyo ginawa ni Joe? Hindi niya binayaran yung taxi driver. Sinabi niya, kasalanan mo kung bakit na-miss ko ang flight. Ginawa ni Joe, nag-rebook siya ulit ng flight that day. Pero sa kasamaang palad, hindi pa rin siya nakakuha ng flight going to New York nung araw na iyon. After ilang oras, umuwi siya sa bahay at nagulat siya na maraming sasakyan sa labas ng bahay nila. Bago siya pumasok ng pinto, nag-iiyakan lahat ng tao sa loob ng bahay. Nagulat siya. Pagbukas niya ng pinto, pagtingin lahat sa kanya, nawala ang lungkot, agad siyang niyakap. Alam niyo kung anong nangyari? Yung eroplano pala na dapat niyang sasakyan, yun yung eroplanong sinakyan ng terorista na bumangga sa Twin Tower. Imagine kung ano yung relief na natanggap ni Joe nung sinabi sa kanya to nung asawa niya. Kala namin patay ka na. Pero buti na mismo yung flight. Alam nyo, the next day, hiyang-hiya si Joe doon sa taxi driver. Pinuntahan niya yung taxi driver, binigyan niya ng $10,000. Bakit? Kung hindi dumaan sa traffic, kung hindi naplata ng gulong,
wala na siya. Alam niyo ginawa ni Joe? Kinuha niya yung gulong. Nasaan yung gulong na na-flat? Pinalagay niya sa magandang salamin, isinabit niya sa bahay. Sabi niya, dahil sa gulong na yan, buhay pa ako ngayon. Now, why I'm sharing this? Sineshare ko to dahil bilang mga Kristiyano, gusto kong bigyan ng din, as long as tayo humihinga at naririto tayo, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay natin. Amen? Ibig sabihin, may gagawin at may plano pa ang Lord sa buhay mo. Sabi mo sa tabi yung partner, may plano pa ang Lord. Amen? May pinagagawa pa ang Lord. May gagawin pa ang Lord at may ginagawa pa ang Lord sa buhay mo. Amen? Naniniwala ko, mga kapatid, na habang tayo naririto, ang Lord may purpose sa lahat ng bagay. Amen? And for that, we should be thankful in every day. Alam nyo ba, sinabi doon, every gising is a blessing. Isa na hong milagro, araw-araw ang magising ka. Bakit? Marami pong natulog, hindi na gumising. Sino may gusto nun? Wala. Kaya every gising, isang milagro na yan, patunay na hindi patapos ang Diyos. Amen? So meron po tayong tatlong part na pag-aaralan sa oras at sa umagang ito. Number 1 is this. God's not done in preparing you. Sa Tagalog, hindi pa tapos ang Diyos para ihanda or turuan ka. Sino naniniwala doon? Amen. Na ang Diyos laging nagtuturo. Amen. God is teaching you to prepare you. Okay? Tuturuan ka para ihanda ka sa plano niya. Sino dito ang perpekto? Wala namang perpekto dito, di ba? Okay, yung ma-perfect nga sa examination at sa test ng school, napakahirap na. Okay, yung pa kaya maging perpekto sa lahat ng bagay. None of us here is perfect. But we have a perfect God with a perfect plan. Ulitin ko, we have a perfect God with a perfect plan. Amen? Ang Diyos natin perfecto. He is the great planner. Amen? May matindi at magandang plano ang Lord. Amen? At dahil dyan, kailangan niyang turuan tayo para tayo ay mag-fit perfectly sa kanyang plano. Kaya may tinatawag tayong pagtuturo, pagtutuwid, may pruning, may molding tayong tinatawag. Kasi gusto ng Lord, angkop tayo sa plano niya sa buhay natin. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, mapalad ang taong tinuturuan ng Diyos. Amen? Kaya pansin nyo, napakaraming pagtuturo ang Lord. Amen? Patunay na kapag ikay lalong tinuturuan ng Lord, papalapit ka na sa plano niya sa buhay mo. Amen? Sabi sa kakatabi mo, partner, ganun pala yun. Sabi ng Isaiah chapter 54 verse 13, all your children shall be taught by the Lord, and great shall be the peace of your children. Malinaw sinabi ng Biblia na lahat tayo ituturuan ng Panginoon at ang mga taong nagpapatuwid at natuturuan may kapayapaan. Sabi mo sa katabi mo, may kapayapaan. Amen? Sino nakakilala kay Joseph? Si Joseph the Dreamer, hindi po asawa ni Mary kasi December ngayon eh. So Joseph the Dreamer, okay? You know that God's teaching and the dreams na pinagkaloob niya kay Joseph, ang nag-prepare kay Joseph para doon sa ultimate task na ginampanan niya. Ano yon? Yung siya ay tumayo bilang pangalawang pinakamataas sa Egypt at nang sa gayon maraming tao ang maligtas. Okay? Ang iilan sa mga halagang tinuro ng Diyos kay Joseph, una ay ang tinatawag nating paghihintay. Sabi mo sa katabi mo, paghihintay. Okay, sino dito mainipin? Ha? Masarap bang kasama yung mainipin? Sabi mo sa tabi mo, partner, parang ikaw yata yun. Reb, grabe naman po paano hindi po maiinip ang usapan namin. Alas 4 ng hapon, dumating po 7 ng gabi. Ay iba na po yun. Okay? Paghihintay, yan pong itinuro ng Diyos kay Joseph. Lahat
tandaan nyo, lahat ng mainam, dumaan yan sa tinatawag nating paghihintay. Amen? Kahit gaano kasarap ang ulam, kapag hilaw ang kanin, nako, wag na tayong kumain yan. Okay? Sabi natin, right timing. Okay? Sino dito nagbabasketball? Taas yung kamay. May tumaas na matanda na. Nung bata siya, nagbabasketball yan, kaya wag niyo po siyang i-judge. Okay? Marami dito naglalaro ng basketball. Kahit gaano ka kagaling mag-shoot ng bola, mag-dribble, mag-crossover, kung sa shot clock, may tinatawag ko kasing shot clock 24 seconds po lagi yan, dapat ma-shoot mo yung bola. Pero kapag tumira ka sa ika-25th second, okay, wala na po yung halaga. Bakit? Dahil mali na ang timing mo. Amen? Alam nyo ba sa baseball, sobra nila pinag-aaralan ang pag-swing ng bat. Kasi sobra pong bilis yung pagbato ng bola. Okay? Kahit gaano kalakas ang pag-swing mo, kung mali ang timing mo, hindi mo tatamaan yung bola. Okay? Anong gusto kong bigyan ng din dito? Mga kapatid, timing is everything. Sabi natin, timing is everything. Napakahalaga sa Lord ang tinatawag nating time. Okay? Alam nyo ba ang time ay biyaya? Amen? Bawat oras, bawat segundo na nararanasan mo, may oportunidad lagi ang Panginoon diyan. Amen? So timing is everything. Kaya alam nyo ang Lord, He is never late, He is never early, He is perfect in time. Amen? Perfecto ang Lord sa timing niya. Amen? So maunawaan natin dito, okay, kung gaano kahalaga ang paghihintay. At alam nyo ba si Joseph, dumaan siya sa paghihintay. 2 years ho siyang nakulong bago siya nakalaya. At imagine, during those time, yung pangalawang tinuro sa kanya ng Panginoon, yung tinatawag nating pagtitiwala sa plano ng Diyos. Sabi natin, trusting God's plan. Okay? Si Joseph, he never questioned God. Hindi niya question ng Lord. Bakit ako nakulong? Binigyan mo naman ako ng dreams. Binigyan mo ako ng magagandang pangitain, pero bakit ako nakakulong ngayon? He never questioned God. Hindi niya tinanong, hindi niya inanong ang Panginoon. Nagtiwala siya sa plano ng Panginoon. He just trusts God's plan. Kaya alam niyo nangyari, na-promote siya. Hallelujah. Ang gusto kong bigyan din dito, ang taong nagtitiwala sa plano ng Diyos, itinataas ng Diyos ang antas ng buhay. Amen? If you trust God's plan, may promotion. Amen? Pag nagtitiwala ka, kasama ng paghihintay, sisiguraduhin ng Lord na hindi masasayang ang paghihintay mo. Amen? Dahil ang tao na naghihintay sa Diyos, tumatanggap na matitindi at grabing bagay. Amen? When God prepared something, sisiguraduhin niya that it is the best for you. Sabi mo sa tabi mong partner, kapag naghanda ang Lord, siguradong the best yan. Amen? Hallelujah. God is teaching us so He can use us. Kanina, He is teaching us para ihanda tayo. Ito naman, God is teaching us so He can use us. Tuturuan ka para maging kagamit-gamit ka. Amen? Sino naniniwala na tinuturuan siya ng Lord para gamitin siya ng Lord? Hallelujah. Tinawag ka ng Diyos dahil alam niyang magpapagamit ka. Amen? In short, may potential. Lahat pala ng tinatawag ng Diyos, may potential. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, you are special. Sabihin mo, special child ka. Tunay naman yon, special child ng Panginoon. Amen? Ibig sabihin, okay, gagamitin ka ng Lord. May nakita ang Lord sa'yo, nakagamit-gamit. Amen? Tinuturuan tayo ng Diyos hanggang sa tayo'y magkusang magpagamit sa Kanya. Tingnan nyo pansinin nyo,
Ang dami nating pinagdaan ng pagsubok bago tayo nagsabi, Lord, magpapagamit na ako. Sino nakaranas nun? Yung sandamakmak ng pagsubok ang naranasan niya bago niya sinabing, Lord, magpapagamit na ako. Alam niyo minsan, dadalhin tayo ng Lord sa sitwasyon ng buhay natin na ang way na lang para gumaan or maayos yung problema natin ay ang sumunod at magpagamit sa Kanya. Alam niyo nangyari kay Jonah? Si Jonah po kasi medyo pasaway yan eh. Inutusan siya ng Lord na pumunta ka sa Ninive at mangaral ka. Dahil marami doon na nangangailangan ng kaligtasan. Anong ginawa ni Jonah? Alam niya kung saan dapat siya pumunta. Ano nangyari? Nag-book ng super ferry papuntang Tarshish. Anong nangyari? Binagyo. Ang ending, tinapon siya sa dagat. Kinain ng balyena, after 3 days, iniluwa saan? Sa Ninive. Napunta rin siya doon. Ang saklap no, ang tao palang pasaway, ang saklap ng magiging buhay. Makakarating ka pa rin sa dapat mo paroonan, pero hindi mo gusto ang entrance mo. Di ba mas maganda dumating siya sa Ninive, galing sa isang magandang barko, pagka tigil ng barko, bababa siya doon at may mga sasalubong sa kanyang tao. Ano naging entrance niya ngayon sa Ninive? Idinura daw ng balyena. Oh, isipin niyo kung gaano kalansa yun. 3 araw ka nasa loob ng balyena, anong lansa noon? Ang tao palang pasaway, lumalansa ang buhay. Amuyin mo nga yung katabi mo. Mabango yan. Amen. Hallelujah. In 2 Timothy chapter 3 verse 16 up to 17, ganito magturo ang Panginoon, no? All scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. Amen? Sino nakakakilala kay Ezra? Okay, si Ezra, meron po siya tinatawag na deep understanding and application of God's teaching sa buhay niya. Okay? Sumusunod siya at nilalakaran niya ito. Natutunan ni Ezra kung gaano kahalaga ang utos ng Diyos. Kaya naman, ginamit ng Lord si Ezra to bring back God's people, saan daw? To a faithful relationship with God and His commandments. Mga magulang at mga kapatid, ang taong nagpapaturo, mas ginagamit ng Diyos. Amen? Naniniwala ba kayo doon? Ang Diyos naman, nagtuturo siya sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Di ba sinabi ng Bible na ang salita ng Diyos ay parang tabak na magkabilay talim na tumatagos sa kaibuturan ng pinaghiwalayan ng puso at kaluluwa ng tao. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Kaya ang salita ng Diyos, kapag ito'y binabasa natin at nasasaktan ka at may masakit sa'yo pag nagbabasa, ibig sabihin nun, tinuturuan ka ng Panginoon. Amen? Sino dito pag nagbabasa siya, okay, ayaw niyang nasasaktan siya. Walang ganun sa J1. Kapag nagbabasa ka at nakakarinig ka ng salita ng Diyos at nasasaktan ka, patunay yan na may binabago at inaayos ang Lord sa buhay mo. Amen? At kapag may binabago, ibig sabihin, ginagawa ng Lord ang plano niya sa buhay mo. At yung planong yon, the best para sa iyo. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Praise God. God is teaching us to receive our reward. Okay, sino dito gusto ng gantimpala? Tuturuan ka para tumanggap ka ng gantimpala dahil ikaw ay may tinatawag na pagsunod sa Kanya. Amen? Hindi basta-basta nagkakaloob ang Diyos ng mga napakagandang bagay or malalaking bagay. May kakilala ka kayo na nanalo sa loto, hanggang ngayon mayaman pa rin? Hindi. Alam niyo po ba, ayon sa survey, kahit saang lupalop ng mundo, ang taong nanalo daw sa loto, baka may tumataya pa dito ha? Maling investment ang loto, hindi ka talaga mananalo. Okay? Alam niyo ba, lahat ng nananalo sa loto, hindi sila trained or equipped na maghawak ng malaking halaga ng pera.
Kaya after a short time, ubos na lahat kahit ilang daang milyon pa yan. Naintindihan niyo ako? Kaya ang Lord, hindi ka bibigyan ng isang bagay na pwede mong ikapahamak. Amen? Kung hindi ka pa binibigyan ng mas malaki, baka tinuturuan ka pa ng Lord mapagkatiwalaan sa maliit. Kasi ang Lord, pag nagbigay ng malaki, ibig sabihin, handa ka na. Amen? Naintindihan niyo ako? Kaya church, if you want greatest things in life mula sa Panginoon, naisin mo na magpaturo ka at ihanda ka ng Lord ng mas matindi para tumanggap ng matitinding bagay mula sa Diyos. Amen? Hallelujah! Ang pangako naman ng Lord, napakaganda eh. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Maganda ang plano ng Lord. Pero ang usapin lagi dyan, kung gaano ka magpapaturo sa Panginoon para mag-fit ka sa plano niya sa buhay mo. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, hindi pa tapos ang Lord. Amen? Tuturuan niya tayo para tayo ay tumanggap. Amen? God will never give you something, gaya na sinabi ko, na ikakapahamak mo. Paano ka bibigyan ng sasakyan kung wala kang garahe? Nagpipreach dito si Bishop, sino gusto magkasasakyan? Akin yon. Wala kang garahe. Reb, sa bubong na lang ng bahay namin gagarahe. Walang space. Paano ka magkakameron? Paano ka makakapasa sa exam? Okay, sa bar exam, licensure exam, or even sa school, sa mga estudyante naririto, kung hindi ka naman nag-aaral. Hello? Paano ka naman magkakaasawa? Kung hanggang ngayon mataas yung standard mo. Dapat pogi, dapat mayaman, dapat may kotse. Hanggang dumating yung time, Lord, basta born again. Tandaan nyo, okay, bibigyan ka ng Lord kung ano yung kailangan mo. Amen? Kadalasan, tayo hinahanda ng Diyos para maunawaan natin ang kahalagahan ng tinatawag nating pagtatanim. Hindi lang usalapi ang tinatanim. Kasama dyan ang time, investment ang time, ang pagsunod, ang pag-aalaga. Tinatawag sa pag-aalaga, kasama dyan yung endurance, yung perseverance, at ang pag-aani or harvest, pagpapala, magkakasama po yan. In Proverbs chapter 3 verse 5 up to 6, sinabi po doon, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Sinabi dyan, in all your ways, submit to Him. Alam niyo po ba na kadalasang rason kung bakit may tinatawag tayong pending blessing or pending answer, kasi may tinatawag tayong pending na obedience or pending na pagsunod. Minsan may pinapasuko ang Lord para meron siyang ibuhos sa buhay mo. Minsan meron siyang pinapa-give up kasi meron siyang ibibigay na the best para sa'yo. Minsan may kailangan kang gawin para ang Lord kumilos din sa buhay mo. Naintindihan niyo ako? Amen? So, kadalasan, ganun ang pangungusap ng Lord sa atin. Sino nakakilala kay Mary? Ito na po si Mary, ang nagdalang tao kay Jesus. Okay? Mary's acceptance of God's plan showcased the rewards of obedience. Alam niyo po ba nung si Mary, kinausap siya ng anghel, ni Angel Gabriel na, Mary, ikaw ay magdadalang tao. At sa iyong sinapupunan, isisilang ang tagapagligtas ng sangkatauhan ng ating Panginoong Jesus. Alam niyo po ba, anong sinabi ni Mary? I am the Lord's servant. Siya po nagsabi dyan, ako'y lingkod ng Diyos. Alam niyo ano nangyari? After noon, dahil tinanggap niya ang calling, ang utos at pagkakatawag sa kanya, nangyari at naranasan niya ang bagay na imposible. Saan kayo nangyari? Saan kayo nakita nangyari? Virgin na buntis. Aba, si Mary lang nakaranas noon. Okay? Gusto kong bigyan ng diin dito ang pagtanggap or pagtugon sa
pagkakatawag ng Diyos bilang lingkod niya ay magbibigay daan sa makaganda at mga imposibleng bagay sa buhay mo. Sino may gusto nun? Si Mary, dahil nag-yes, sabi niya, lingkod ako ng Lord. Nasaksihan at naranasan niya yung imposibleng bagay. Kapatid, ang isang anak ng Lord na sumunod at tinanggap niya na siya may pagkakatawag. Expect na kahit imposible sa ibang tao, imposible sa tao, gagawing posible ng Lord para sa iyo. Amen? Kaya alam nyo, ang mga lingkod ng Lord, may pabor yan. Hello? Ang mga lingkod ng Lord, lalong pinagpapala yan. Hallelujah. Sabihin sa atin mo, partner, ko ba yun? Hallelujah. So ano yung number 1? God is not done preparing us. Punta tayo sa number 2. God's not done in providing all your needs. Hindi pa tapos ang Diyos para tugunin ang lahat ng iyong pangangailangan. Hello? He will provide your needs. Tutugunin niya lahat ng hiling mo dahil ito'y kalooban niya. Tandaan niyo yun, lahat ng hiniling mo, ipagkakaloob ng Lord dahil ito'y kalooban niya. In Psalms chapter 145 verse 18, sinabi po doon, the Lord is near to all who call on Him, to all who call on Him in truth. Si Hannah po ang prayer niya, sabi niya, Lord, gusto ko pong magkameron na anak. Amen? At nakita ng Panginoon ang puso ni Hannah. Sabi ng Lord, bibigyan ko to ng anak. Okay? Hannah requested for a child. And God gave her Samuel. Okay? At sabi nga ni Hannah, hinandog niya agad si Samuel. Kasi sabi niya, Samuel ang pangalan niya dahil ito'y binigay ng Lord sa akin. Amen? Sino dito may hinihiling sa Diyos ngayong 2023? Hindi pa 2024 2023. Maniwala kang tatanggapin mo yan bago matapos ang taong ito. Amen? Nakita ng Lord ang puso ni Hannah. Alam nyo, kita ng Lord ang puso niyo ngayon. Amen? At alam ng Lord kung gaano ka nananabik sa bagay na hinihiling mo sa Kanya. Kapatid, this is the good news. This year, bago matapos ang taon to, tatanggapin mo yan. Amen? Sabi mo sa tabi mo, partner, tatanggap tayo. Amen? Hallelujah. Alam nyo, ganito mag-request sa Lord. Mag-request ka ng kahit ano. Sabi mo sa tabi mo, kahit ano daw. Mag-request ka ng kahit ano. Okay? Basta yung bagay na ire-request mo, alam mo ang Diyos ang maluluwalhati. Expect that God will give it to you. Amen? Kanino yon? Praise God. He will provide for His glory. Amen? Tutugunin niya lahat ng hiniling mo para sa kaluwalhatian niya. Kanina, siya'y magpuprovide dahil may pangangailangan ka. Amen? I believe, J1 people, anointed family, never tayong pinagkulang ng Panginoon. Amen? Sino dito, never siya pinagkulang ng Panginoon? Hallelujah. Praise God. He will provide for His glory. Tutugunin niya lahat ng hinihiling mo para sa kaluwalhatian niya. In 1 Corinthians chapter 10 verse 31, sinabi doon, so whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Alam nyo, sabi ni John Bevere, pakilagay dyan, many times God will send us what we need in a package that we don't want. Okay, basahin natin ulit. Many times God will send us what we need in a package we don't want. Minsan pala, dumadating ang pagpapala at ang kasagutan ng Diyos sa pamamagitan ng bagay na ayaw mo. Example, problema. Sino nakaranas nun? Na yung pagpapala, dumating sa form ng problema. Minsan, may mga pagkakataong tayong hindi pinalad sa isang bagay. Yun pala, mas magandang inhanda ng Diyos para sa atin. Imagine yung nangyari kay Joe. Kung natuloy siya sa flight,
wala na si Joe. Pero dahil hindi siya natuloy, tuloy-tuloy ang buhay niya. Hanggang ngayon buhay pa rin siya. Anong gusto kong bigyan din dito? Hindi lahat ng bagay na hindi maganda ay hindi kinaloob ng Diyos. Minsan ginagamit ng Lord ang mga bagay na yan para mapunta ka sa mas maganda para sa'yo. Amen? Hallelujah. Minsan dumarating sa panahon, ang dami mong inaplayan na trabaho, pero hindi ka natatanggap. Yung palang trabahong ibibigay ng Lord sa'yo, matindi na agad ang sahod. Kasi napagkatiwalaan ka na sa maliit na bagay. Sino may gusto noon? Amen? Minsan darating yung bagay sa buhay mo na hindi mo inaakala. Bakit? Dahil sabi ng Lord, hindi pa raw nakikita ng mata, ni sumasagi sa isipan ng tao, ni narinig ng tenga ang mga bagay na inihanda ng Lord sa mga nagmamahal sa Kanya. Kaya kapatid, remember this, always remember, kapag nagbigay ang Lord, maso-surprise ka. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Ang Diyos kapag tumugon, wala kang ibang itataas kundi ang pangalan niya. Bakit? Dahil higit sa inaakala, higit sa inaasahan, higit sa naisip mo ang kaya niyang ipagkaloob sa iyo. Kaya alam nyo, we need to trust God. Regardless kung paano niya ito ibibigay sa atin, magtiwala ka sa Panginoon. Sabihin mo nga, I trust in you, Lord. Minsan, kapatid, kailangan mawalan para mas mapansin mong marami palang ibibigay ang Lord. Minsan, kailangan mong magtiis para mas mapansin mong sobra-sobra ang ibibigay ng Lord. Hallelujah. He will provide because that is His nature. Tutugunin niya lahat ng hinihiling mo dahil siya lang ang kayang magbigay nito. Amen? James 1 verse 17. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Likas sa Diyos na alam niya ang kailangan natin. Amen? He is Jehovah Jireh. Kaya tinawag siyang our great provider. Imagine, the Israelites, nung sila'y nagugutom, anong binigay ng Lord sa kanila? Mana. Okay? Nung panahon na si Abraham, in-offer niya si Isaac. Nung time na i-offer na niya si Isaac, nung sasaksakin niya na ito, pinatigil siya ng Lord. Dahil napatunayan ng Lord kung gano'n siya kamahal ni Abraham. Nag-provide ang Lord ng ram para i-offer. Okay? Nung nangingisda sina Peter, okay, nung nagtapon sila ng lambat sa kabilang side ng bangka, wala silang nahuli. Sabi ni Jesus, itapon nyo sa kabila. Ano nangyari? Halos lumubog yung bangka sa daming isda nilang nahuli. Minsan pala, yung bagay na una natin pinipili, hindi pala yun ang para sa atin. May mas mainam pa basta sumunod ka sa Lord. Amen. Imagine kung hindi nakinig yung mga disciples, sa kabila nyo, sabi ni Jesus, nasa may pangmangsigis, sa kabila nyo itapon. Kung hindi nakinig, wala silang huli. Kaya alam nyo, ang taong nakikinig sa Lord, maraming natatanggap na magaganda mula sa Panginoon. Kaya sabi mo sa katabi mo, partner, makinig ka laging mabuti. Hallelujah. Sino rito ranas niya na kailanman sa buong 2023, hindi siya pinabayaan ng Diyos? Sumigaw ng amen. Praise God. Hallelujah. Alam niyo ang good news? Hindi pa tapos ang 2023. Hindi pa tapos. Sabi mo sa tabi mo, hindi pa tapos. May matatanggap pa tayo. Hallelujah. Alam nyo, sabi ni D.L. Moody, if God, basahin natin mabuti ito, if God is your partner, make your plans big. Kapag partner mo pa lang, Lord, aba, lakihan mo daw ang plano mo dahil kayang gawin niya ng Lord sa'yo. Hello, pag magpaplano ka ng bahay, lakihan mo yung plano. Sabi ng Lord lakihan mo I am a big God. Alam niyo po ba, itong building na ito, yung gusali niya, yung hostel na yan, itong napakagandang lugar na meron tayo. Alam niyo, si Bishop, ang dami ng kumontra sa kanya, Bishop, imposible yan.
Bishop, hindi yan mangyayari. Wala tayong pera. Saan tayo kukuha ng pera? Pero sabi ni Bishop, ang partner ko, ang Lord. Kaya pag nagplano ako, lalakihan ko. Tingnan nyo ngayon. For God's glory, tayo may pinakamagandang church sa Region 4. Sino may pinakamatas na gusali dito sa Batangas? J1! Nakikita nyo na ba yung pangalan sa taas? Makikita ng lahat na dumadaan ng J1 people, mayayaman. Na mga anak ng Lord naglilingkod sa Kanya, bine-bless ng Lord. Kaya make your plans bigger. Sabi mo sa ating mo partner, make your plans bigger. Amen? We have a big God. Kaya pag titingin ka ng sasakyan, huwag yung pinaka-basic option. Magkano ba yung basic option nyo? Full option agad. Bakit? Kaya ng Lord yan. Amen? Basta ang Lord may tataas, ipagkakalob niya yun sa'yo. Amen? Hallelujah. Palakpan natin ang Lord. Number 3, last. God's not done in using you for His kingdom. Ibig sabihin, may level up sa paglilingkod lagi. Kasi gusto ng Lord maging kagamit-gamit ka. Unang-una, by being a blessing to other. Okay? Gagamitin ka niya para maging pagpapala. Hello? Genesis chapter 12 verse 2. Sinabi po doon, I will make you into a great nation, and I will bless you, and I will make your name great, and you will be a blessing. Isa po sa kultura ng J1 na tinatawag nating I am a blessing. Amen? Kaya tayo'y nagiging pagpapala dahil tayo'y pinagpala. Amen? Kamusta na ang buhay natin bilang pagpapala sa iba? Sabi mo sa ating mo, partner, kamusta na? Alam nyo ba may dalawang type ng Kristiyano? Okay? Yung una, the blessing. Okay? Unang type ng Kristiyano, the blessing. Ibig sabihin, mapunta siya kahit saang lugar, natutuwa at nagagalak ang tao sa kanya. Bakit? Ramdam na ramdam ang pag-ibig ng Diyos, nagiging pagpapala siya, nakaka-bless ang buhay niya. Okay? Sino dito? The blessing type of Christian siya. O ito yung isa, the burden. Sakit sa ulo lagi ng pastor, ng leader, ng life group leader. Yan. Laging pag dumadating to si the burden, nagugulo ang patas ng lahat. Sino may kakilalang ganon? Wala nun sa JA1. Okay? Yung pag dumating siya sa isang lugar, lahat umiinit ang ulo, naiinis sa kanya. Yan na naman siya. Alam nyo, ang tunay na Kristiyano, laging blessing ka. Amen. Yung pag dumating ka sa lugar, kitang-kita sa iyo ang glory ng Panginoon. Kitang-kita nag-uumapaw ang pag-ibig sa iyo. Kaya ang mga tao, hindi mo kailangan piliting makinig sa iyo. Automatic pagtayo mo pa lang, nakikinig na. Bakit? Dahil sinasamahan ka ng Panginoon. At ang Lord nakikita sa buhay mo. Amen. Sino yon? Praise God. Isa sa sign na ikaw ay nagiging pagpapala sa iba, makinig kayo mabuti, kapag walang tigil ang pagdating ng biyaya at pabor sa iyo. Amen? Yan po ang sign. Bakit? Dahil hindi pinapahiya ng Diyos ang anak niyang ginagamit niya para mas marami pa ang mapagpala. The more you give, the more you will receive. Kaya pansinin nyo, yung mga giver na tao, hindi yan pinagkukulang ng Lord. Bakit? Dahil daluyan ng pagpapala sa iba. Kaya the more ka nagbibigay, nagiging pagpapala ka sa iba, the more kang i-bless ng Lord. Sasabihin ng Lord, abang anak ko, ayoko na ubusan to, dagdagan pa ang sahod. Ayoko na ubusan pa to, dagdagan pa ng kinikita, palakihin pa ang negosyo. Bakit? Nagiging pagpapala. Amen? At alam niyo po ba, napansin namin mag-asawa, na every time ikaw ay nagbibigay at tumutulong ka sa iba, automatic at instant ang promotion. Amen? Kapag binuksan natin ang ating mga buhay sa pagbibigay at pagiging pagpapala, alam niyo, napakaganda lalo ng buhay.
Hindi ka kailanman mawawalan basta gumagawa ka ng kabutihan. Amen? Kasi sabi ng Lord, I will use you as an instrument, okay, of my work. Gagamitin ka niya para maging instrumento niya. Amen? Gagamitin ka niya para magpalaya, okay? Magkameron ng deliverance, magkameron ng freedom, yung mga nangangailangan ng kaligtasan. In Ephesians chapter 2 verse 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Alam nyo ba, si Moses, he is used by God as an instrument. Amen? Si Moses po ay kilalang mahiyain. Takot po siya magsalita. Okay, sino dito may kakilalang mahiyain? Ako ho'y mahiyain dati. Bakit parang di kayo naniniwala? Mahiyain ho ako dati. Pag meron ho mga camp training, may mga speaker po na mga kasing edadan ko, nagtatago na ho ako. Sasabihin ni Bishop, nasaan si Sayon? Yan na mag-opening prayer. Nagtatago na ho ako. At minsan, nagsasaulo ho ako ng prayer ko. Kasi sabi ko, kailangan maganda prayer ko kasi nakakahiya. Pagtayo ko, ang ikli sobra ng prayer ko. Hindi ko rin nasabi lahat nung na-practice ko. Alam nyo, gagamitin tayo ng Lord. Si Moses, meron siyang tinatawag na willingness. Sabi natin, willingness. Okay? Si Moses, may willingness siya. Kaya kapatid, kapag may willingness sa puso mo, lakaran mo. Sabi sa mo, partner, lakaran mo yan. Tingnan nyo ha, dahil sa willingness ni Moses, nasaksihan niya kung paano siya ginamit at kung paano kumilos ang Lord. Alam nyo ba, dahil sa willingness ni Moses, nakita niya ang dagat na imposibleng mahati. Nakita niya kung paano ang Lord nagpaulan ng pagkain. Nakita niya kung paano nagkameron ba ng pillar by fire by day, pillar by fire by night, and pillars of cloud by day. Nagkameron ng GPS sa mga Israelites kung saan dadaan. Nasaksihan niya lahat na ito. Pati yung plagues sa Egypt, nasaksihan niya kung ano ang kayang gawin ng Lord. Kapatid, kung meron kang willingness at nilakaran mo yan, expect na yung mga bagay na mararanasan mo kahit imposible, posible yan. Makakakita ka ng himala, makakakita ka ng signs and wonders. Bakit? Dahil sa willingness mo at dito'y nilakaran mo. Amen? Sabi mo sa atin mo, partner, hindi ka mabibigo sa Diyos. Oh, hallelujah. Last, being a good example. Okay, God's not done in using you to become a good example. Gagamitin ka niya bilang halimbawa na makita sa'yo kung ano ang isang taong pinagpapala, kung paano ang Lord nagtuturo. Gagawin ka niya bilang mabuting halimbawa. Amen? In Matthew chapter 5 verse 16, in the same way, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Alam niyo ba, si Paul, kilalang persecutor yan ng mga Kristiyano at mga disciple ng Panginoon. And on his way to Damascus, transform siya. Binago totally ng Lord ang kanyang buhay. Okay, he became an example of God's grace and power. Oh, hallelujah. I believe na lahat tayo, bago matapos ang taon na ito, magiging mabuting halimbawa. Magiging mabuting halimbawa kung gaano kabuti ang Diyos. Kapag may nakakita sa iyo, makikita ang kabutihan ng Lord. Amen. Pag may nakakita sa iyo, makikita ang kumikilos ang Diyos sa mga naglilingkod ng tapat sa Kanya. Pag nakita ka, makikita sa iyo na nagbago ang buhay mo. Sino dito nabago na ng Lord ang buhay niya? Sabihin mo sa katabi mo, dati ang itim mo, ngayon ang puti mo na. Doon naman sa kabila, sabi mo, dati ang payat-payat mo. O, wag mo nang idugsong yun, baka magalit yan sa'yo. Biro lang. Okay? Nababago ang buhay. Amen? Makikita sa'yo halimbawa na inihahanda ka niya sa bawat bagay at matitinding bagay na gagawin niya sa buhay mo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, I am excited. Yan, doon naman sa kabila, sa tatanggapin ko.
Hallelujah. Kapatid, makinig kayo mabuti bago tayo manalangin. 2023 is just a number. Okay? Anong gusto kong bigyan ng din dito? Numbers will always change. Okay? Ang edad natin, pagdating ng 2024, plus 1 yan. Okay? Madadagdagan ka na naman ng edad. Okay? Yung bilang ng buhok natin, pwedeng mabawasan, gaya ko. Okay? Yung kulay ng buhok natin, pwedeng mag-iba na yan. Everything will always change. But the God that we are serving will never change. Amen? Hindi kailanman magbabago ang Diyos. Hallelujah. Kapatid, be excited for what God has in store for us sa 2024. Alam niyo ba itong Jewish New Year? Can I call on the worship team? This Jewish New Year, sinabi doon, this year will be a year of open doors, of opportunities. Ito yung taon na kung saan may matitindi pang gagawin ng Lord. Okay? Yung mga pending palang answers, ibubuhos niya. Amen? Pero alam nyo, lagi ko sinasabi, Lord, hindi pa tapos ang 2023. May gagawin ka pa. May 3 weeks pa. May gagawin ka pa. Alam nyo, I've been praying for an increase doon po sa trabaho ko sa Qatar. At alam nyo, sabi ko, Lord, 2023, naniniwala ako may tatanggapin akong increase. At alam nyo, birthday ko, October 11, pumerma ako ng bagong kontrata. Natanggap ko yung increase na matagal ko nang hinihiling. It's all about timing. Binigay ng Lord nung kailangan ko na. Amen? Kaya alam nyo, pag hinanda ka ng Lord sa isang bagay at nararamdaman mo may kailangan ka na, trust God. Kasi pag naramdaman mo may pangangailangan ka na, may pagbubuhos at may pagbibigay gagawin ng Lord sa buhay mo. Amen? Hallelujah. Alam nyo, saan ako excited? Excited ako kung paanong gagawin ng Diyos na sa pagtatapos ng taong 2023, isasama niya ang 2023 sa listahan mo ng mga taong lubos mong naranasan ang katapatan niya sa buhay mo. At maging excited ka dito kung paano kanya inihanda at ihahanda para sa taong 2024. Hallelujah. Sa lahat ng naniniwala na hindi pa tapos ang Diyos sa buhay niya, I'm inviting you to please stand up. Oh, hallelujah. Hindi pa tapos ang Lord, kapatid. Marami pa siyang gagawin sa buhay mo. Amen. Hindi pa tapos ang Lord. Hindi pa tapos ang Lord. Marami pa siyang gagawin sa buhay mo. Alam niyo, maging excited kayo. Kasi as long as you are breathing, as long as you are still here on earth, may gagawin ka pa. May ipagagawa pa ang Lord sa iyo. And He is faithful. Sabi natin, faithful. Tapat ang ating Panginoon na kailanman hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan. Lagi kang gagabayan. Dahil kailanman hindi kanya iiwan. Thank you, Jesus. Come on, declare it with all your heart. Hindi ka pinabayaan sa 2023. Sa bawat sandali, sa'yo kami mabubuhay, pag-asang tunay. Come on, declare it. Ikaw ang Diyos na dakila, ikaw ang Diyos na siyang simula, iyong binigay ang buhay ko.
Pasasalamat ko sa'yo, buong puso, papuri pagsamba. Ang alay ko sa'yo. We have a faithful God. Come on, declare it once again. Kailanman di mo kami iiwan. Hindi ka iiwan ng Lord. Kailanman di mo kami pababayaan. Ikaw ang aming gabay. Tuturuan ka niya. Bawat sandali, He is faithful. sa'yo kami mabubuhay. Bakit? Pag-asang tunay. Come on, sabihin natin sa Diyos. Ang Diyos na dakila, ikaw ang Diyos na siyang simula. Iyong binigay ang buhay Oh, ko thank you, Jesus. upang purihin ka. Itataas ang ngalan mo, kailanman di ka nagbabago. Pangako mo sa'kin, sasamahan mo ako. Masasalamat ko sa'yo, buong puso, papuri pagsamba. Ang alay ko sa'yo. Sa oras na ito, ipikit mo yung mga mata, itaas mo yung mga kamay. Hallelujah. Lord, naririto ang iyong mga anak. Lord, naniniwala kami na hindi ka patapos. Naniniwala kaming marami ka pang gagawin. Lord, naririto yung mga anak, handa nang tumanggap. Sa oras na ito, kapatid, buksan mo ang iyong mga labi. Humiling ka ngayon sa Lord. Sige, we have a faithful God. We have a perfect God with a perfect plan. Come on, open up your mouth. Humiling ka sa Lord. Sige, hilingin mo ngayon kung ano pang gusto mong gawin niya sa buhay mo sa natitirang 3 linggo ng 2023. Oh, hallelujah, Jesus. Lord, pakinggan mo ang mga dinidesire ng iyong mga anak. Hallelujah. Kung may nangangailangan ng kagalingan, let there be healing in Jesus' name. Kung may nangangailangan ng pabor, biyaya, pagpapala, Lord, maranasan to. Lord, ibuhos mo ito sa iyong mga anak. Lord, kung may mga panalangin na hindi pa nila natatanggap, Lord, mangyari na in Jesus' name. Pangyayarihin mo ito, Lord, sa natitirang 3 linggo ng 2023. Oh, shikyara bababayara bakara bakarabayande. Hallelujah, Jesus. Sa oras naman ito, humiling ka naman para sa 2024. Come on, open up your mouth. Anong ine-expect mo? Declare it. Utter it with your mouth. There is power in declaration. The Bible says, the prayer of the righteous is powerful and effective. As long as ikaw ay tapat sa Diyos, mangyayari yan sa 2024. Oh, shikyara bababayara bakura bakara bakarabayande. Hallelujah. Come on. Sige. Sige pa. Ask for 2024. Hallelujah, Jesus. Oh, shikyara bababayara bakura bakarabayande. Shikyara bababayara bakura. Ngayon, sabihin mo sa Lord, Lord, I receive it. I receive it in Jesus' name. I receive it in Jesus' name. I receive it in Jesus' name. Come on, receive it. Ikaw ang Diyos na Ikaw ang Diyos na dakila. Come on, declare Ikaw it. ang Diyos na siyang Walang simula. imposible sa Diyos. Iyong binigay ang buhay ko upang purihin ka. Itataas ang ngalan mo, kailanman di ka nagbabago. Pangako mo sa'kin, sasamahan mo ako. Pasasalamat
maraming salamat. Salamat, Lord, sa iyong biyaya. Salamat, Lord, sa lahat ng bagay na pinagkaloob mo na. Excited kami, Lord, sa mga bagay na inihahanda mo para sa 2024. Ngayon pa lamang, Lord, nagpapasalamat na kami sa mga bagay na gagawin mo pa, ginawa mo na sa 2023. We love you, Lord. We praise you and we adore you. To God be all the glory. Lahat ng tumanggap, sumigaw at magsabi ng Amen and Amen.